Tinambangan sa Mandaue City ang isang CPA lawyer na empleyado ng BIR. Isang Chinese national naman ang arestado sa Pampanga dahil sa pagbebenta ng mga substandard na plywood. Ang mga krimen sa probinsya, tinutukan ni Luan Rondina ng GMA Regional TV. Walang habas na pinagbabaril. Nang riding in tandem na yan ang itim na sasakyan sa Mandaue City, Cebu. Muntik pang matumba ang motorsiklo habang tumatakas. Ayon sa pulisya, lulan ng tinambangang sasakyan ang 54 na taong gulang na lalaking CPA lawyer at examiner sa BIR na noon ay papunta sana sa trabaho. Walay threat nga na-receive ang family but we do not know na mismo sa ato ang victim. So that's one way na ato sa puli-check ang iyang mga electronic devices kung like, sa iyang cellphone kung napa siya threat. Tinitingnan din kung may kinalaman ang negosyo ng pamilya sa krimen. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para sa mabigyang linaw ang krimen. Nakuha sa isang operasyon sa San Simon, Pampanga ang mahigit 7,000 piraso ng plywood na umano'y substandard. Ayon sa mga otoridad, walang clearance mula sa DTI Bureau of Philippine Standards ang mga plywood na nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na milyong piso. Inaresto ang isang Chinese national na inabutang nagbibenta ng plywood at iba pang construction materials. Nadiskubre rin sa lugar ang isang improvised hotgun o sumpak at 4 na slugs ng 12-gauge ammunition. Para sa GMA Integrated News, Luan Mirondina, nakatutok 24 oras. Nanlaki ang mga mata ng isang vlogger sa Batangas nang makita sa kanilang bakura ng maliliit na daga na may tila mahahabang nguso. Daga nga ba ang mga ito, Kuya Kim? Ano na? Maganda po yan na pet. Tingnan yung itsura niya, kakaiba. Sa vlog na ito ni Glenn, pinasilip niya sa kanyang mga follower. Ang nakita niya habang naglilinis sa kanilang bakuran sa Bawan, Batangas. Tila maliit na mga daga. Naglilinis po ako ng likod. Parang may gumagalaw na kakaiba. Na ang liit. Nung una, 2 lang sila. Pero nung nagbuklat pa kami, naging 4. Parang magkakamag-anak. Pero kanya raw pinagtataka. Buhay na buhay. First time ko makakita ng ganung daga na maliit tapos mahaba yung usos na itapon ko yung sako. Kasi nagulat nga po ako at baka kasi mangagat or may poison yung dagang yun. And after ng paghuli, pinakalban din po namin. Baka kasi po endangered. Mukha magdaga ang mga nahuli ni Glenn. Pero ibang grupo ng maamala mga ito. Sila ay mga shrew. Yung mga shrew, mas maliit sila kaysa sa karamihan sa mga nakikita natin na daga. Mas elongated yung nguso. Pahaba yung nguso nila, maliliit sila. Tapos a lot of them ay maikli yung mga buntot. At ang mga shrew sa video, isa raw Asian house shrew o Suncus murinus. Hindi sila native na species dito sa Pilipinas, so introduced sila. Ang Asian house shrew ay nagmula sa mga bansa sa South Asia, gaya ng India, Sri Lanka, Nepal at Bangladesh. Very common kasi itong Asian house shrew sa mga malapit sa mga bahay, sa mga agricultural areas. Malaki man o maliit ang hayop, laging tandaan, may papel itong ginagampanan sa ating kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa bagong taon, nakaaba ang bagong taas-sigil sa kuryente. Inaprobahan kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng 3.71 centavos per kilowatt hour. Makikita po yan bilang Green Energy Auction Allowance sa electric bill simula sa Enero. Transco o National Transmission Corporation ang nag-apply para sa pangolekta nito na layong maibalik ang investment ng mga producer o developer ng renewable energy tulad ng solar power at wind energy sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Matapos ang isang taong pagkakayod sa trabaho, deserve po natin lahat na mag-relax at mag-recharge bago pa salubungin ang panibagong taon. At perfect mix of chill and adventure ang hatid ng Sabang Boardwalk sa Ilocos Sur. Pasyal po tayo sa pagtutok ni Athena Imperial. Awat muna sa pag-surf sa internet. Kung adventure ang hanap ngayong holiday season, bakit subukan ng totoong surfing?
Sa Cabugao, Ilocos Sur, patok sa mga nais mag-surf ang dagat na ito sa Barangay Sabang. Perfect dahil maganda at matataas ang alon. Pwede rin namang mag-chill dahil prime spot din ang ilang kilometrong haba ng Sabang Boardwalk sa mga gustong manood ng sunset o paglubog ng araw. Dito rin ginaganap ang Cabugao National Surfing Championship na nilahukan ng mga kilalang surfer mula sa iba't ibang panig ng mundo. 20 pesos ang entrance fee sa boardwalk pero libre ang pagsasurf. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial nakatutok 24 oras. Habang papalapit ang bagong taon, may babala kontra paputok ang isang grupo. Bitbit ang props na kawangis ng mga pinagbabawal na paputok. Ipiniliwanag ng Ban Toxic Coalition sa mga kabataan ang peligro na dulot ng pagpapaputok. Kanila dapat nang ipagbawal ang lahat ng klase ng paputok dahil nakalalaso nito at mapanganib sa kalikasan. Nagpakita sila ng mga halimbawa ng alternatibong pampaingay sa bagong taon tulad ng tambol at iba pa. Una, sumalang ang budget ng education sector sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 proposed national budget. Si Senadora Amy Marcos hinanap agad ang budget ng DPWH. Nakatutok. Live sa Balikan. Piyan, nagpapatuloy ang BICAM o Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 national budget. Ito ang unang pagkakataon na binuksan sa publiko ang BICAM at unang tinalakay ang budget para sa sektor ng edukasyon. Nasisimula pa lang ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 national budget, umalma na si Senator Amy Marcos sa hindi umano niya makitang kopya ng DPWH budget sa hawak nilang Summary at Reconciliation of Disagreeing Provisions na basehan ng mga diskusyon. Kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items po ho na bukas po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds, and program appropriation. So tomorrow yung po program po nandito. Tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Unang beses binuksan sa publiko ang BICAM sa gitna ng mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects na nag-ugat umano sa mga patagong budget insertions. Kalaunay sinabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na bibigyan niya ng kopya ng DPWH budget si Marcos at iba pang BICAM conferees. Layon ng BICAM na pag-usapan at pagkasunduan ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at House of Representatives ng panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Unang tinalakay ang sektor ng edukasyon na may pinakamalaking budget. 1.375 trillion pesos ang panukalang budget ng Senado para sa edukasyon. 1.283 trillion pesos naman sa bersyon ng Kamara. Para po ma-discuss natin ng maayos itong line-by-line amendments, ang suggestion ko po, umpisahan ho natin sa mga improvements na ginawa po ng House sa National Expenditure Program. And I suggest we start off with the education sector kasi yan po yung ating common direction, no, for the two chambers. On the proposed amendments under the Office of the Secretary, in total, under the budget of DepEd, we are increasing the budget from the current 874.5 billion pesos in the National Expenditure Program to 914.1 billion pesos. That is a total increase of 39.6 billion pesos to the Department of Education. Bago magsimula ang BICAM, nagkilos protesta kaninang umaga ang Bayan o Bagong Alyansang Makabayan. Hindi raw sila kontento sa panukalang 2026 budget at naniniwalang may korupsyon pa rin. Kaya kinukondena natin itong panukalang 2026 budget
kasi hindi niya sinasalamin yung panawagan ng tao na alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. Pia, sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung talakayan para sa proposed budget para sa sektor ng edukasyon. Kabilang doon sa mga napagkakasunduan o naaprubahan pa lang ay yung budget para sa Office of the Education Secretary na nasa mahigit 958 billion pesos. Hindi pa malinaw, Pia, kung hanggang anong oras sa abutin yung deliberasyon ngayong araw. Pero kung ano man yung hindi matatapos ngayon ay ipagpapatuloy sa Day 2 ng BICAM bukas. Yan ang latest mula rito sa PICC. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. 11 na ang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games na ginaganap sa Thailand. Dagdag dyan ang sa Artistic Gymnastics Vault Finals na muntik pang hindi makuha ng bansa dahil sa maling computation. Mula sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, nakakatatlong silver medal at 4 na bronze na tayo. Ngayong araw lang yan, Day 4 ng 2025 SEA Games. Nag-aantay pa tayo ng gintong medalya mula sa ating mga atleta. Pero meron pa naman pong mga matches o laban ang mga atletang Pinoy ngayong gabi na posible pa rin makakuha ng ginto, gaya kahapon. Liksi at tatag na sinamahan ng mataas na degree of difficulty. Yan ang nakamamanghang performance ni Pinoy gymnast John Ivan Cruz sa Artistic Gymnastics Vault Finals ng 33rd SEA Games na nagbigay ng isa pang gintong medalya para sa Pilipinas. Pero bago niyan, nagkamali sa computation ng scores nung una. Subalit nang magpare-compute, pantay na sila ng score ng gold medalist mula Malaysia. Sa huli, gintong medalya rin ang iuuwi ni Cruz para sa Pilipinas. Malalaman niyo po talaga yun dahil sa yung tinira niyo pong skills, like mas mataas po yung sa akin kasi nung first vault ko, and then konti lang naman po yung deduction, like parang nagulat din po ako na nasayangan din po, kaya pina-inquire po nila yung scores, and then nabago naman. Ang Pinoy Olympian na si John Cabang Tolentino, gold medalist na, SEA Games record breaker pa. Naungusan ni Tolentino ang mga kalaban sa 110-meter hurdles finals sa bilis na 13.66 seconds. Fantastic! It's an honor to raise the flag on the top of the podium for the Philippines, and I hope, and now also is the SEA Games record, as I know, so I'm super happy. Gold medal din si Hocket De Los Santos sa decathlon na first time sumali sa decathlon event ng SEA Games. Nakapag-ensayo lang po ako 1 week before SEA Games, kaya sabi ko, nung time na yun parang gusto ko na mag-quit kasi parang ang hirap. Ivan, sa kabuuan, 11 ginto na nga yung nahahakot na gold medal ng Pilipinas. Sa ngayon, ang ranking po ng Pilipinas pang-5 sa 10 bansang kasali sa 2025 SEA Games. Yung munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Balik Mendiola ang kampyonato ng men's basketball sa NCAA Season 101 Finals. Sa score na 83-71, panalo ang San Beda University Red Lions laban sa Colegio de San Juan de Letran Knights sa Game 2. Ito na ang kanilang ika-24 na kampyonato, pinakamarami sa kasaysayan ng NCAA. Idineklarang Finals MVP si Brian Sajonia, habang Coach of the Year, si San Beda Red Lions coach Yuri Escueta. Sa Pilipinas, magpapasko si Sangre Star Glyza de Castro kasama ang kanyang asawang si David Rainey. Tuloy-tuloy rin ang taping ni Glyza para sa Encantadia. At kahit daw silang cast, nagugulat sa mga plot twist. Narito ang aking chika. Paskong Pinoy ang i-enjoy ni Glyza de Castro this year, kasama ang mister na si David Rainey. Kung dati winter in Ireland ang Christmas nila, sa Baler, Quezon sila this year kasama ang mga kaanak. Sabi ko, this time sa amin naman, he's been looking forward na makapunta sa Baler, makapag-relax sa beach, and actually ako din, it's been a while. Magkasama ang dalawa kanina na nagsaya sa Christmas party kasama ang mga chronically ill children and their families.
Layunin ni Glyza at David na magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga batang may sakit. We've been actually chatting about this na we wanted to do something, we want to pay forward this year. So masaya ako na makasama siya finally kasi siya din in Ireland, in the UK, gumagawa rin siya ng mga ganitong outreach program. Kahit magpapasko, tuloy-tuloy pa rin ang taping ni Glyza para sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa dami daw ng plot twist at mga bagong karakter na nagbibigay kulay sa telepantasya ngayon, maging siya na gumaganap bilang Pirena ay nagugulat. Nung nagbabasa kami ng script, may bagong kalaban. So sometimes we have to parang really review and look back doon sa reference namin, which is yung 2016. Diba? Like si Gargan pala ay nag-i-exist na before. Tapos kalaban niya yung mga iba pang Bathaluman. Sila Ether, sila Arde, ganun. So ang saya lang din na ma-rediscover yung mga dating characters from Encantadia na napapanood ngayon ng bagong audience.